Habang nakaraan, labis ang sayang naramdaman itong si Mr. Choi matapos na ayos ang kanyang sasakyan. Kaya naman bibigyan niya ng bonus ang taong gumawa nito. Ngunit pumapil na naman itong si Mr. Ray na siya ang nag-ayos ng sasakyan ilang araw na ang nagdaan. Mr. Kim, ikaw nang bahala kung sino man ang tunay na nag-ayos nito ha. Sige Mr. Choi, ako nang bahala sa kanila. So paano? Alis na ako ha dahil meron pa akong mahalagang gagawin. Tuluyan na ngang umalis itong si Mr. Choi. Kayong dalawa, maganda na kayo at alis na tayo mamaya patungo sa bahay ng Mr. Velasquez. Yung tungkol naman sa inyong dalawang bonus, saka nabibigay sa inyong dalawa. Maya-maya pa ay nagtungo na nga ang bawat isa sa kanilang locker room. Pero bago nakarating itong si Mr. Ray ay kinausap niyo muna itong si Manager Kim tungkol kay Jo Marie. Manager Kim, bakit mo pinagkatiwala kay Jo Marie ang mga tools dito sa car shop natin? Baguhan lang siya diba? Hindi natin alam kung anong kanyang tunay na pagkatao. Malay natin baka meron siyang tinatago ng mga gamit dyan sa kanyang locker room. Ray, ikaw lang naman daw nag-iisip ng ganyan eh. Ang mabuti pa, magbihis na tayo at nang sa ganun ay makalis na tayo. Pagkaratingan nitong si Ray sa kanilang locker ay bigla niyang nilapitan itong si Jo Marie at tila may hinahanap ito. Teka lang Mr. Ray, locker ko to ha. Anong hinahanap mo? Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ka talaga mapagtiwaan Lopez. Manager Kim, halika kayo rito. Sinasabi ko na nga ba eh. Tingnan nyo dito. May mga tools dito sa loob ng locker ni Lopez. Ha? Ano? Ano? Hindi ko lang pinagsasabi mo Sir Ray. Huwag ka na magmaangan pa Lopez. Alam mo bang mamahalin yung mga tools na yan? Oh Jo Marie, ano to? Bakit may mga nakatagong tools dito sa locker mo? Pinagkatiwalaan kita dito ha. Kahit baguhan ka lang. Pero mukhang hindi na kita mapagkatiwalaan ngayon. Ibalik mo yan kung saan mo kinuha. Kung ayaw mong matanggal dito, maliwanag ba? Manager Kim, nakita mo naman ang ebidensya hindi ba? Bakit mo siya hindi pa tanggalin dito? Mamaya natin mag-usapan. Sa ngayon, pupunta muna tayo sa kasiyahan kina Mr. Velasquez. Matapos nilang nagbihis ay agad silang nagtungo sa sakyan at umalis na ito. Samantalang habang nasa biyahe sila ay iniisip ni Jo Marie kung sino ang naglagay nito sa kanya. Wala naman ibang kasama sa locker room kundi si Mr. Ray lamang. Kaya naman ay pumasok sa kanyang isipan na sinet up pa siya ng lalaki at siya ang may pakana nito. Oh, bakit tahimik mo dyan, Lopez? Napag-isipan mo na ba na baka huling araw mo na ngayon? Masyado ka kasing pabida eh. Kaya yan tuloy, matatanggal ka sa trabaho mo nang wala sa oras. Mr. Ray, alam kong ikaw ang naglagay ng mga tools na yan. Sa locker ko, wala na iba. Pwede ba Jo Marie? Huwag kang magbintang sa akin. Masama yan. Siguraduhin mo lamang na may ebidensya ka. Tingnan lang natin Mr. Ray. Lalabas ng katotohanan. O kayong dalawa dyan. Ano bang pinagbulungan nyo? Wala naman ho Manager Kim. Sinabi ko lang kay Lopez na isang masayang salo-salo ito. At talagang masaya yun. Tama ka dyan Ray. Sinabi sa akin ni Mr. Velasquez na darating ang mga kapatid nitong negosyante mula sa ibang bansa. Alam nyo bang nasa car business industry din sila? Kaya naman pabor sa atin yun. Pwede tayong i-recommend ni Mr. Velasquez sa kanyang mga kapatid na tayo ang magiging tagapag-maintenance na kanilang sasakyan. Tamang idea yan Mr. Kim. Kailangan tayo ang makakuha ng kontrata na yun. Alam naman natin na maayos ang trabaho natin di ba? Maliban lang sa mga bagong kasama natin dito. Dapat sana'y palitan na siya. Tama ka dyan Mr. Ray. Yung mga taong pabigat sa kumpanya at wala namang ginawang matino dapat nating tanggalin. Tumpak ka dyan Manager Kim. Yan ang nababagay sa mga taong yun. Ilang minuto ang nakalipas ay nakarating na nga sila sa malaking mansyon ni na Mr. Velasquez. Naku, sobrang yaman pala ni Mr. Velasquez ano, Manager Kim? Matapos pinarada ni Mr. Kim ang sasakyan, sabay silang tatlong pumasok sa loob. Sobrang ganda ng lugar at tila malaking mga negosyante ang darating para sa ganitong salo-salo. Pagpasok ng tatlo ay biglang sinalubong ni Nicole itong si Jo Marie habang nakasuot ito ng special gown. Mr. Lopez, mabuti naman at nandito ka na. Tara na sa loob. Nakahanda na ang mga isusuot mo. Excuse me lang Manager Kim. Kukunin ko muna si Mr. Lopez.
Sige lang, Miss Velasquez. Teka lang. Marjorie Kim, yun bang anak ni Mr. Velasquez? Sobrang ganda niya, no? Grabe, hindi ako makapaniwala. Pero, ano nangyari dito? Bakit niya kinuha si Lopez? Ewan ko, basta. Ang alam ko lang invited tayo dito ngayon para sa high class business party. Hindi makapaniwala itong si Ray kung bakit kinuha si Jo Marie na isang magandang dalaga na dapat sana ay siya ang kinuha nito kaysa dun sa baguhan lang sa kumpanya. Dad, nandito na si Jo Marie Lopez. Kailangan ko muna siyang bihisan ng formal. Teka lang, Jo Marie Lopez, parang pamilyar sa kanya apelyido mo, iho. O sige, magbihis ka na dahil on the way na ang mga kapatid ko. Bababa muna ako para kumustahin si Mr. Kim. Sige po sir, maraming salamat. Alam mo, huwag kang masalamat sa akin dahil alam ko naman na ang lahat ng ito isang drama lang, no? And after that, babalik ka na sa dati mong buhay. Sige Nicole, ayusin mo to ha. Siguraduhin mong hindi ito mahiya at siguraduhin mong hindi kahiya ang lahat ng ito. Yung plano mo. Sige Dad. Jo Marie, ito yung mga damit mo. Magbihis ka na, tsaka pagpasensyahan mo na lang yung daddy ko. Okay lang yun, Miss Nicole. Alam ko naman na pagpapanggap lamang ito At kung mahulog man ako sa'yo, wala rin naman nung makapala. Kasi magkaiba tayo ng buhay na tinatahak ngayon. Ano ba yung sinasabi mo, Jo Marie? Humuhugot ka ba ng lakas? Alam mo, kung totoo naman talagang nagmamahal ang dalawang tao, kahit na magkaiba man ang estado sa buhay, bakit hindi? Ang mahalaga ay nagkakaunawaan sa bawat isa at mahal nila ang bawat isa. Sige na, Jo Marie, magbihis ka na dahil nariyan na sa baba ang mga kamag-anak ko. Paano kung natanong nila ako kung ano ang pamilya background ko, ano sasabihin ko? Sabihin mo na magkasosyo tayo ng negosyo at ang mga parents mo ay nasa ibang bansa. Ganun lang. Hindi naman siguro sila magtatanong ng iba. Okay, sige. Pero kinakabahan talaga ako ngayon Paano ba naman kasi first time ko na ginawa ito sa buhay ko? Halika na dito para hindi ka nakabahan. Yakapin na lang kita para mabawasan yung kaba mo. Relax ka lang, Jo Marie. Sa halip na mawala ang kaba sa dibdib nitong si Jo Marie, mas lalo tuloy lumakas ang pintig ng kanyang puso dahil sa pagyakap sa kanya ni Nicole. At wala ring kamalay-malay itong si Jo Marie na kinakabahan din pala itong si Nicole. Hindi dahil sa pagdating ng kanyang mga mag-anak, kundi noong naglapat ang kanilang katawan. Unang beses lang din kasing nakayakap na lalaki itong si Nicole, kaya ang ending ay nag-iba tuloy ang kanilang pakiramdam. Siya na, tama na, miss. Mukhang mas lalo tuloy akong kinakabahan sa iyo O sige na, papasok na ako sa dressing room. Paglabas mula sa dressing room ay hindi na makaniwala itong si Nicole sa kanyang nakita. Para siyang isang CEO na nagbalat kayo sa ilalim ng isang mekaniko. Wow! You look so handsome, Mr. Lopez. Grabe, hindi ako makapaniwala na ganyan pala ang postura mo kapag naka-formal ang suot mo. Alam mo, bagay na bagay sa'yo. Salamat, Miss Nicole. Jo Marie, mula sa araw na ito, tawagin mo akong Honey. At Honey rin ang itatawag ko sa'yo. Para naman kapanipaniwala ang lahat, hindi ba? Iha, matagal ba yan? Naghintay na sa atin ang lahat. Heto na Dad, lalabas na kami. Oh, ano Dad? Bagay ba sa kanya? Oo, bagay sa kanya. Pero mas lalong babagay sa kanya ang kanyang suot kung totoo siyang anak ng isang kilalang angkan. Dad naman, sa mga oras na ito, hindi na mahalaga yun. Kailangan nating magawa ang tama, okay? Hay nako Nicole. Kung hindi lang kita mahal, hindi ko ito gagawin sa'yo At sarapan ng mga mismong kapatid ko. Tara na, sabay na tayong bumaba at magsimula na tayo. Pagbaba nilang tatlo sa hagdan ay parang isang prinsesa itong si Nicole habang naka-escort ang dalawang prinsipe. Kaya naman nagsipalakpakan ang lahat.
Kasama na rito ang mga pag-anak nila. Samantalang hindi naman mapaniwala itong si Ray kung bakit ganun ang suot nitong si Jo Marie. Nakasuot ito ng mala prinsipe. Manager Kim, anong ginagawa ng lalaking yan? Kasama pa niya ang Velasquez family. Hay nako Ray, ewan ko. Manood na lang tayo at abangan ang sunod na mangyayari. Pambihira naman talaga lalaking yan. Ano kayang ginawa niya? Pinayos lang na sakyan tapos ngayon nandiyan sa harapan natin? Ewan ko ba? Ray, tumahimik ka na lang. Hindi bang sabi ko sa iyo na ikaw na sana mag-ayos? Pero tumanggi ka. At least ngayon, nakasuot itong si Jo Marie ng suot na maganda. Good evening everyone. I'm Johnny Velasquez and this is my daughter Nicole Velasquez together with his fiancé Mr. Jo Marie Lopez. Ano? Fiancé? Ano nangyari dito Mr. Kim? Paano siya naging fiancé? Napaka-imposible naman. Isang mayamang babae pumatol sa isang mekaniko lamang. Ang bilis naman. Hoy, Ray, tumahimik ka dyan. Huwag mo sabihing nainggit ka. Ikaw naman kasi, kung ikaw yung pumunta dito noong nag-ayos ang sasakyan si Nicole, bakit ka pa ngayon nasa harapan ngayon? Oo sana Manager Kim. Hay nako Ray, parang napansin kong kung ano meron si Jo Marie, parang gusto mo ring agawin sa kanya lahat, di ba? Ay hindi naman sa ganun Mr. Kim. Para kasing hindi sila nabagay ng dalawang yun. Ladies and gentlemen, nagpasalamat ako sa inyong lahat sa pagdalo sa gabing ito at sana ay maging masaya tayo. Unang rason kung bakit naganap ang okasyon na ito dahil naging successful ang negosyo namin sa bansa. Pangalawa, dumating ngayon ang aming mga kapatid mula sa ibang bansa dahil gusto nilang mag-invest sa aming kumpanya. Kaya naman, bibigyan ko ng pagkakataon ng aking kapatid na si Miss Janet Velasquez para magsalita. Maraming salamat Kuya Johnny sa pagkakataon at isang karangalan na magharap kayong lahat. Totoo ang sinabi ng kapatid ko na mag-i-invest kami sa kanila ng worth of 50 million. Pero bago mangyari yon, gusto ko munang tanungin ang magiging fiancé ni Nicole kung ayos lang sa kanya. Han, ito na nga sinasabi ko sa iyo eh. Huwag kang mag-alala, Jo Marie. Narito lang ako sa tabi mo. Kapag nahirapan ka sumagot, nandiyan naman ako. Mr. Jo Marie Lopez, anong trabaho mo? Ano ang negosyo ng pamilya niyo? Isang simpleng katanungan lamang para naman malaman ng lahat kung karapat-dapat ka bang magiging fiancé nitong pamangkin ko at tagapagpamahalas sa mga negosyo nila. Excuse me, mekaniko ang trabaho niyang si Mr. Jo Marie Lopez. Mekaniko ng mga sasakyan. Napatayo na lamang ang mga kalalakihan at nagsitawanan. Pwede ba Ray? Huwag kang maiskandalo dito. Bakit Manager Kim? Totoo naman talaga di ba? Hindi ba pipirahan lamang ng lalaking yan itong si Miss Velasquez? Ano kaya ang gagawin nitong si Nicole para malusutan ang skandalong iyon? Matutuloy pa kaya ang investment ni Janet Velasquez sa kanyang kapatid o atras na ito? Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang mas tumitindi pang magaganap sa buhay. Pagpapanggap nina Nicole at Jo Marie. Abangan natin ang ating part 4.